give you honor. Shandarababa, Shandarababa, Handarababa, Shikarababa kaya. Hallelujah. Come on, everybody, raise up your hands to Jesus. Hallelujah. At ito po ang oras na tayo dapat magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen? So isipin po natin lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin nung buong isang linggo at ipagpapasalamat po natin yun. Amen. Shandarababa, Shandarababa, Handarababa, Shika. Lord, we thank you. Lord, we glorify your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shandarababa, Shandarababa, Hande. Maraming salamat, O Lord, sa aming mga trabaho, God. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord, sa aming mga employers, O God. Tunay nga po, Lord, na ikaw mag-bless sa kanila, O Lord God. Hallelujah. Pagpalain mo ang aming mga kumpanya, O Lord. Tunay nga po, Lord, sa mga iba na wala ding mga trabaho pa. Amen. We pray, O God, hallelujah, that on your own perfect timing, O Lord, alam namin na ikaw magbibigay sa kanila ng trabaho, God, hallelujah. Shandarababa, Handarababa, Shika. Maraming salamat sa favor of God, favor of man, and favor of God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shandarababa, Handarababa, Handarababa, Shika. Lord, maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin. At sa mga kapatiran po namin na wala pa dito, O Lord God, at hindi nakarating, O God. Sila yung pagpalain, O Lord. Ilagay mo sa puso nila, O God, na ikaw lamang ang kanilang sasambahin, O God, na wala pong mas importante pa, O God. Hindi po ang tulog, hindi ang pera, kundi ikaw, Lord, kasi ikaw ang lahat sa amin. Hallelujah. Shandarababa, Handarababa, Shikarababa kaya. Kung wala ka, Lord, sa buhay namin, wala din po kami dito, Lord God. Hallelujah. Apart from you, we are nothing, O God. Sabi nga po ng aming Ama sa langit, we are created to worship Him. We are created to worship Jesus. At ang buhay namin ay para lang sa Kanya. So kung ang buhay namin ay ginamit namin sa ibang mga bagay, kung ang mga oras namin ay ginamit para sa iba at hindi sa Panginoon, ay napaka-useless po ng buhay namin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shandarababa, Handarababa, Shika. Thank you sa family namin, O Lord. Thank you sa love na binigay mo sa amin. Thank you sa pagmamahal mo sa amin kahit hindi ka namin minahal. Hallelujah, hallelujah. Thank you for being faithful, O Lord, kahit hindi kami naging faithful sa iyo. Shandarababa, Shandarababa, Handarababa, Shika. Mula pagkabata, O Lord, faithful ka na sa amin. Hanggang sa ngayon, O Lord, kami lang yung naligaw-ligaw. Hallelujah. Pero tulungan mo kami, O Lord. Baguhin mo ang aming mga puso. Baguhin mo ang aming mga kaisipan. Hallelujah. Shandarababa, Handarababa, Shikarababa kaya. Lord, we rebuke any demonic spirit ng unbelief to come out in Jesus' name. Shandarababa, Handarababa, Shika. Shandarababa, Handarababa, Shandarababa, Handarababa. Tanggalin mo yung doubts sa kaisipan namin at sa puso namin, O Lord. Hallelujah. We give you praise, we give you glory. In Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah.
Because of Jesus, more, more. I'm gonna jump today because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Shandarababa, handarababa, shika. Thank you so much, O God. Maraming salamat, O Lord, sa pagpupuri na binigay mo sa puso namin, O Lord. Hallelujah. Thank you so much, O God. Shandarababa, handarababa, shika. Come on, everybody, raise up your hands to Jesus. Praise Him. Open up your mouth. Say, Jesus, we love you. Come on. Say, hallelujah, we love you, Lord. We magnify you. Come on, everybody. Shandarababa, handarababa, shikarababa, kaya, shandarababa, handarababa, shandarababa, shika. Shandarababa, handa. Come on. Hallelujah. It's time to give thanks to God. Open up your mouth. Say, thank you, Lord. Thank you sa lakas ko. Thank you sa buhay ko. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin Yes, Lord. ka. Hallelujah. Shandarababa, handarababa, shika. Buong puso't Di kami lakas, magsasawang purihin ka, minamahal kita. You're so good in our life. Napakabuti mo, Lord. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas,
minamahal kita. Lagi aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. O magsasawang purihin ka. Open up your mouth. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, O God. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa umagang ito, O Lord. Hallelujah. Wala po kaming gagawin sa umagang ito, kundi ikaw ay mabigyan po namin ng mataas na kaluguran sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. We glorify your name, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, muli salamat po sa isang napagandang umaga na muling pinagkaloob niyo nga po sa amin, Panginoon. Upang sa umagang ito, Panginoon, ikaw ay aming masumpungan sa lugaring ito, Panginoon, na kung saan, O God, ang iyong pangalan lamang po ang siyang maitampok, maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong pagsama po sa amin sa loob nga po ng isang buwan na kung saan, Panginoon, ay matatapos na nga po ang buwan ng Pebrero, Panginoon, papasok po ang buwan ng Marso, Panginoon. Lord, salamat sa iyong pagsama sa amin. Salamat sa iyong pag-iingat sa aming malakbayin, Panginoon, sa ibabaw ito, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na meron kami, Panginoon. Salamat, O Lord, sa kagalingan na aming natanggap po mula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Lalo tigit, O God. Salamat po sa umaga ito na kung saan, O God, kami ay inyong dinako sa lugaring ito upang ikaw ay aming katagpuin, Panginoon, at patuloy na maranasan ang iyong presensya sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Banal na Espiritu, sapat kayo po ay kasama namin sa umagang ito. Salamat sa pagkilos, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord God, dalangin ka po sa pangalan ni Jesus. Amin po nilalapit po sa inyo ang aming mga sarili, ang
aming mga buhay sa inyong harapan, Panginoon. Kung meron po kayong makitang karumihan sa amin, at kung meron po kami nagawang kasalanan, O God, na hindi po namin, oh hallelujah, totally na isuko sa inyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Lord, patawarin niyo nga po kami sa umagang ito. Dalangin po namin, O God, na pakalinisin niyo nga po kami ng iyong banal na dugo, O God, upang sa gayon, Panginoon, lahat ng aming gagawin sa umagang ito ay maging mabangong samyo nga po sa inyong harapan at maging katanggap-tanggap nga po sa inyo, Panginoon. Lord, patawarin niyo nga po kami sa aming nagawang kasalanan. Sinadyaman po namin o hindi, O Lord, patawarin niyo nga po kami. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan nga po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, kami ay malaya makalapit nga po sa iyong banal na trono, aming Diyos, amang nasa langit. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin sa amin. At dalangin ko po, Lord, sa pangalan ni Jesus, na inyong pagpalain ang inyong mga anak sa umagang ito. Kapag inyong sinabi sa inyong salita, sa aklat nga po ng Mateo chapter 6 verse 33, na kung ikaw ay aming unahin sa aming mga buhay, lahat ng mga pagpapala ay susunod at hahabol po sa aming mga buhay. Kaya Lord, salamat po sa mga kaluluwa na narito, Panginoon, sapagkat ikaw ay kanilang inuna sa kanilang mga buhay. Lord, dalangin din po namin sa pangalan ni Jesus na kayo rin pong magmula sa inyong lingkod. Siya po inyong kasihan ng iyong Santong Espiritu at pahira ng iyong banal na langis sa kanyang mga labi, Panginoon, na kung saan, O God, ang iyong salita lamang po ang siyang lumabas at ikaw ang mahayag at makita sa kanya, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, pagpalain niyo ang inyong lingkod sa umagang ito. Ganito, Panginoon, salamat din po sa mga tumugtog, sa mga nagpaawit, Panginoon, kung saan, Panginoon, kami ay inyong sinamahan simula pa lang po ng gawain ito, Panginoon. Kaya Lord, tagumpay po ang gawain sa umagang ito, Panginoon, O God, amin nga pong dinideklara sa pangalan ni Jesus at aming sinasawad pong gawa ng kaaway sa lugaring ito. Hindi siya magtatagumpay, pagkain pa lamang po, siya po ay aming ginagapos at tinatalian sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. Wala kang magagawa sa lugar na ito. Ikaw ay aming tinatapon doon sa kalalimang walang hanggan na nararapat para sa iyo. Lord, tagumpay ang iyong gawain at inyong kasihan at balutan ng iyong banal na dugo, O God. Lugaring ito, Panginoon, kung saan, O God, ay wala nga po sagabal, Panginoon, sa gawain ito, kundi, O God, aming pong inaangkin ang tagumpay sa umaga ito. Tagumpay ang iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka sa umagang ito, O God. Sa iyo ang mataas na papurit pagluwalhati sa tanging pangalan lamang po ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Hallelujah, glory to God. Sige po, tayo po muna yung umupo at dala po tayo sa ating announcement. Morning po. Announcement po. Bible study sa Zoom, Sunday, 8 p.m. hanggang 10 p.m. At intercessory prayer sa Zoom din po, Tuesday, 8 p.m. hanggang 10 p.m. Kung mayroon po kong mga oras po, join po tayo. Friday service, 7, March 25. Opening prayer po, Kuya Ryan, announcement si Kuya Crisanto. Tithes and offering, Kuya Mark. Breaking of bread, Pastor Kenneth. Word of God, Pastor Kenneth. And closing prayer, Pastor Kenneth. Amen. Amen. Salam salam mga kapatid. Shalom. Para mahina kayo. Loud, loud. Para mabuhay ang inyong mga isipan. Okay, dadako tayo sa ating tithes and offering. Kuya, sa Malakay 3:10 tayo, kuya. Basahin ko na lang sa Tagalog, kuya. Dali ninyo
ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos inyo ang masasaganang pagpapala. Amen mga kapatid. Ito, sinasabi dito sa ating verse sa Malakay 3:10, kung hindi tayo, ito binibigay natin sa Panginoon yung ikasampu nating bahagi sa ating salary. Di ba? Masakit isipin na ang ating sweldo, babawasan pa ng ikasampu. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, kasi ang binibigay ninyo sa Panginoon, sobra-sobra pa yan. Bumubuhos yan, lalo na sa bintana. Bubuksan natin ng malaking bintana para pumasok yung mga blessing sa atin. Huwag kayong ganyan. Kasi pag ganyan kayo, paano kayo pagpapalay ng ating Panginoon? Kaya nga natin, tinetest tayo ng ating Panginoon. Ungat masakit sa ating bulsa. Siyempre, kagaya ko, dati nasasaktan ako, magbibigay ako, maliit lang sweldo ko. Babawasan pa, nagagatas yung anak ko. Pero nang sinubukan ko, sobra-sobra lahat ang binigay sa akin ng Panginoon. Hindi ako nakakapos. Amen. Magkakapos man ako, sabi ko, Lord, tulungan po ako, Lord. Pagkabukas, mayroon agad. Amen. Kaya, napakabisa ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo lahat sa ating mga tithes and offering, magbigay tayo. Lahat ibibigay ng ating mga pangangailangan ng ating Panginoon. Kaya nga, dati, lagi ako nag-iisip, paano ko ito makukuha? Yung dati, una kong dating dito sa Saudi, nagbakasyon ako, wala akong sweldo. Paano yan? Walang sweldo. Hindi. Kasi iniisip ko ang anak ko at asawa ko kasi walang kakainin. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Ang iniisip ko lang sa sweldo ko, 700 lang kasi 11 days. Pero biniyayaan ako ng Panginoon na. Ito ang binigyan ng sweldo sa akin ng Panginoon. Uy, maganda, isesend ko agad. Diretso ko agad send sa asawa ko. Kasi, pangailangan nila eh. Hindi ko na inuna ng akin. Kasi ko, nagtira naman ako, pero inuna ko talaga kasi maganda yung ang hiniling ko sa kanya. Lord, tulungan mo ako, Lord, sa aking pangailangan. Kasi wala talaga akong pera na ipapadala sa Pilipinas. Thank you, Lord. Kaya maraming salamat po, Lord, sa lahat na biyaya na binibigay niyo. Kaya ngayon, lahat ng ating mga tithes, ipanalangin po natin. Taas natin sa ating kamay. Lord, maraming salamat po, Lord, sa aming tithes na ibibigay po ngayon, Lord, na ito'y inyong ibalik sa amin na sobra-sobra, na umaapaw, siksik, at liglig po sa aming pangangailangan po, Lord. Lord, ito pong aming hinihiling po namin, Lord, na aming mga pangangailangan, ibigay niyo po sa amin po, Lord, at lahat po ng wala po dito, Lord, ibalik niyo po, Lord, sa amin po, Lord, na makarating na uli dito sa kaharian ninyo po, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord, sa binibigay niyong kalakasan po sa amin po, Lord. Lalo na itong aming nararamdaman po ngayon po, Lord. I-out niyo po ito, Lord. Alisin niyo po itong mga sakit namin po, Lord. Alisin niyo po, Lord. At thank you po, Lord, sa protection na binibigay sa aming pamilya at sa aming mga kasamahan sa nasa Pilipinas at nasa Zoom, sa ibang bansa, sa Spain o sa Poland. Ingatan niyo po lahat sila po, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa lahat po na nagbibigay ito sa aming paglabas po namin, sa aming pagtatapos sa aming church po, Lord. I-bless you po, Lord. Ibigay mo sa amin po, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa lahat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give in joy and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Press down, shaking together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give
to the Lord. Praise the Lord. Sige po, tayo dadako sa communion. Pagpalain po ito. Ang elemento nito na ito po ang katawan ni Kristo at ito naman po ang dugo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Bless O God Lord our communion and bless O God Lord ang elemento nito God. In Jesus name we pray. Amen. Sige po, kukuha po kayo tig-isa, mga kuya, ate, at sabay-sabay po natin itong kakainin. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang na bayubay. Yan ang dugong itinigin. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Praise the Lord, hallelujah. Bago po tayo mag-partake nito, dapat po natin alamin ang ano po itong ginagawa po natin. Ang tinapay nito ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon si Kristo. Ang kanyang katawan ay ito ay nagdusa, nasugatan, dahil po sa ating mga kasalanan. Ito po ang nagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang ito po yung dugo na tumaga sa kanyang katawan, na ito naman po ang nag-serve ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Hindi lang po tayo nandito na sa church, kundi pati buong tao. Amen? Yung buong tao ay ito ay nagserbi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? Even though yung buong nung tao na before Noah's Ark hindi po nakakilala kay Kristo. Amen? Kaya po ito ay sinabi na ang ating Panginoon Kristo, siya po ay mamatay at after 3 days, He will rise from the dead. Amen? Pero yung 3 days, saan siya napunta? Hindi siya umakyat agad sa langit. Bumaba po siya sa mga namatay nung panahon nung before kay Noah's Ark. Kasama na po din po si Adam and Eve, unang tao. Siya po, 3 days and 3 nights po siya doon, ay nag-explain po siya sa good news na dala-dala niya. Na ang good news nito, ito po yung pinadala siya ng kanyang ama na lumikha ng langit at lupa upang magdusa at mamatay, at ang dugo nito ay ito'y magsilbing kabayaran sa lahat ng kasalanan. Tapos siya po'y muling bubuhay dahil po ang kanyang ama at siya ay mayroong nilikhang bagong buhay. At ito ay bagong mundo at bagong heaven. At ito naman po ay binuhay siya muli para po siya ay magiging hari sa bagong buhay. Amen? So sabi niya, kung sino po yung tumanggap nitong aming pong plano, aming pong plano ng aking ama, at ako po'y tanggapin ninyo na nagdusa, nagbayad sa inyo, at ito'y pangalawang buhay na magiging Panginoon ninyo, magiging God sa inyo. Kasama doon, in-explain po niya 3 days. Amen? Kung sino po yung tumanggap doon ng namatay, siya po ay tinangay niya nung siya po after 41 days ay umakyat, ay dinala niya ang lahat ng tumanggap na namatay. Amen? Ito man siya'y pangit na ugali o
o kasing galing siya, kasing bait siya ni Moses o ni Isaiah, ni Elijah, kasama po itong kasing pangit na ugali. Amen? Ay tumanggap nito at sila po ay nasama. Amen? Kung ayaw tumanggap, sila din po ay naiwan. Amen? So, bago po tayo magsiyasat at lamin po natin, nakabahagi po tayo dito. Tayo po ay may kasalanan. Amen? So, let us stand and honor our God. Bago po tayo mag-partake nito, let's bow our head. Father God, let's pray. Lord, wala po kaming maitago sa iyo pong harapan. Kami po, God Lord, nagkasala sa buong linggo. Inaamin po namin ito. Kami po, Lord God, nakagawa ng hindi kayaya sa iyo pong paningin. Kami po nakapagsabi ng salita, lumabas po ang aming salita sa bibig na nakasala po kami, naka-offend po kami ng aming kapwa at lalo-lalo na ang aming Ama na sa kalangitan. Ito, my Lord, sinadya namin o hindi, hiningi po namin ito ng kapatawaran. Thank you, Father God, dahil po sa iyong anak, nagtumugon sa mga plano, namatay siya doon sa krus ng Calvary. Kami ngayon, hindi lang po ginawang kayaya na tumanggap nito at lahat po, God, ang aming kasalanan ay nilinis pa niya. At ito'y ngayon naging kayaya kami na tumanggap nitong blessing na ibibigay mo po sa amin. Maraming salamat po nito, Father God. Taas po natin ang kupa. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pinagkanulo, ang ating Panginoong Kristo dumampot po ng tinapay at pinagpira-piraso at magpapasalamat ito. Sinabi, ito ang aking katawan na hinandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin po natin. Thank you, Lord. Taas po natin ang kupa. Matapos maghapunan, dumampot din po siya ng kupa at sinabi, ito ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Sa iyo pong biyaya, sa iyo pong pagmamahal sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, musician. Thank you sa mga kuya, mga ate. Glory to God. Hello. Praise God. Hello. Ay, yun, malakas na. Praise the Lord. Hallelujah. Patapos na po ang, February ay buwan po ng ating Panginoon. Amen? Hindi buwan po ng St. Valentine. Ay, ito ay araw-araw po ay pagmamahal. Amen? Buwan, araw ng ating Panginoon. Praise the Lord. So, February, tuloy po natin ang tungkol po sa pagmamahal. Amen? Praise God. Ay, ang maririnig niyo po lagi dito, hindi po philosophy, kung hindi, lagi po aking naibigay na example, ay laging practical. Amen? So, dahil po ang practical, yun din po ang ating buhay natin sa pangalawa. Nung babalik po ating Panginoon Kristo sa 1,000 years, yun din po ang buhay natin. Kaya po, hindi po siya halos yung philosophical, is mahirap po intindihin. Kaya po ay nag-illustrate ako nung last Friday ng practical. Amen? Kung sino po yung nakatanggap ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? No? Praise the Lord. Hallelujah. Sabihin nyo po sa tabi nyo, ikaw po yun, mga kuya, ate, nakatanggap ng pag-ibig. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. No? Ngayon, i-demonstrate po natin at i-explain pa natin muli na ang pinaka ilalim na tungkol sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Para po maunawaan po natin kasi po ay ang hirap po, no? Ang hirap, lahat po tayo Christian. Amen? Praise the Lord. Kuya, welcome po. No? Sino nag-invite sa'yo, kuya? Si ate. Si Sister Juby. Amen. Praise the Lord. Si ate Normina, yung invite niya ay nag-cancel. Amen? Kasi po ay mahiya po talaga yon pag naumpisa pa. Amen? No, si kuya, pag absent si ate Joby,
hindi ka na mahiya pag kahit ikaw lang isa. Mayroon na ba kayong number ni ni Kuya Joshua? Mayroon na po. Amen. So ay wag po kayong mahiya, Kuya, no? Ay welcome po kayo. Ikaw po ay umatin po kayo ng Jesus Christ the Deliverer, GCTD. Amen. Church, a full gospel church, no? Yan po ay Jesus Christ the Deliverer, full gospel church. Amen. No, ay mayroon po tong mission, no? Mayroon po yung vision. Tandaan niyo po, alamin niyo po pag kayo po umatin ng church o maghanap kayo ng church, pag uwi niyo po sa Pilipinas, alamin niyo agad ang mission, vision na nilagay po ng Panginoon sa isang church. Amen? Kung ito ba ay naka-align ba sa inutos ng ating Panginoon sa Matthew 28 verse 19-20, no? 18, 19, 20, kung naka-align ba sa utos ng ating Panginoon. Amen? Kasi po ang church, hindi po building. Amen? Siya po ay isang katawan ng ating Panginoong Kristo. Amen? So basa. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So nandyan po ang vision ng church. Vision and mission nandiyan ng church. Amen? Praise the Lord. Ay mga leaders dito, sana po ay hindi nyo nakalimutan ang vision and mission. Amen? Vision and mission is to preach. Siyempre, inutusan tayo is to preach. Amen? To preach the word of God, the gospel of God, the good news of God to all nation of the world with signs, wonders, and miracles. Amen? Praise the Lord. So ang vision, anong sabi niya, is to win souls. Amen? To win souls. To make disciples. Pagkatapos yan, ano ba? Amen. To make disciples and to teach disciples to obey all the commands. Amen? So, win souls, make disciples, and what? To be empowered by the Holy Spirit. Amen? So, yun po yun. Kapag ito ay wala po yan, so, mag-question mark po kayo. Amen? So, hindi po yan siya kasali sa mission ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, yun po yun. Yun po yun, mga kuya, kasi pagdating po dito, kanya-kanya po tayong uwian. Amen? No, sa Pilipinas, kapag nag-exit po kayo, maghanap po kayo ng church na ganito. Amen? Nagawain, naka-align sa mission, vision ng church ni Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Kasi po, Hosea 4:6. Amen? Hindi pa tayo nag-umpisa, nag-explain pa tayo kung saan, bakit kayo nandito, okay? Hosea 4:6, basa. My people are being destroyed because they don't know me. Since your priests refuse to know me, I refuse to recognize you as my priest. Since you have forgotten the laws of your God, I will forget to bless your children. Amen. So, sino po yung anak na yan, ng priest na yan? Hindi po yan siya literal na anak niya. Amen? Praise the Lord. Kung sino po yung nakikinig sa pari na yan, amen? Pag ito'y hindi po naka-align sa mission, vision ni church, ibig sabihin niya, hindi po siya nag-aaral na inaalam kung sino po ang Panginoon. Amen? So, ang kanyang mga anak, 1 Corinthians 4:15, ang kanyang mga anak, siyempre, siya po ay father kasi siya po ay nagpapakain. Amen? So, sino po yung nakikinig doon ay, sabi po, ay nadi-destroy dahil po hindi po tama ang tinuturo. Hindi po naka-align ang kanyang vision, mission sa church, sa body po ni Kristo. Basa. For even if you had 10,000 others to teach you about Christ, you have only one spiritual father. For I became your father in Christ Jesus when I preached the good news to you. So yung pong
Hosea nakaprophesy, Hosea 4:6, yun po yung priest na yan na hindi maalam, hindi nag-aaral tungkol sa Panginoon at kung nag-feed po siya, ang kanya pong mga anak, ang kumakain po sa kanya ay nadi-destroy because hindi po tama ang tinuturo. Okay? So, yun po yun. Nadi-destroy po kayo. Mapalad po kayo. Amen? Ay kayo po ay dinampot ni Lord Jesus Christ at dinala po dito. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. No, ay ito i-explain po natin ngayon sa ating pong katuruan at magpapasalamat po kayo kung bakit kayo nandito ngayon. Amen? No. So tayo po ba handa na ba? Kasi isa na lang. Wala na, nakapasok na lahat. Amen. Ano ushering? Wala na sa labas? Si Ate Ana lang yung nasa labas, operator doon. Amen. Ay, let's honor our God. I-welcome po natin ang ating Panginoon. Siya po ang speaker po natin. Walang iba. Ang ating pong Panginoon. Let's welcome our Lord Jesus Christ sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Basa po, sabay-sabay. If I could speak all the languages of the earth and of angels, but I didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but didn't love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Amen. Thank you, Lord, sa iyo pong salita, Father God, na binigay mo po sa amin. Pagpalain mo ito, yung salita nito, God, Lord. Lord, pagpalain mo rin po, Lord, ang service nito ng aming pong Panginoong Jesucristo na iyong anak, ang aming pong speaker, aming pong teacher, at inihingi po din po namin ng banal na Santong Espiritu ng kanya pong kapangyarihan at anointing na magbibigay po ng understanding at knowledge po sa iyong salita, O God, Lord. Alam ko po, Lord, sabi po yung salita, O God, Lord, sa Matthew 18 verse 20, O God, Lord. Isa o dalawa nagtitipo, nag-aaral na yung salita ay nariyan ka po sa aming kalagitnaan, Father God. Lord, itago mo lang po, Lord, ang iyo pong lingkod sa iyong likuran ng iyong anak namin Panginoong Jesucristo na aming pong speaker ngayon. Gamitin mo lang po ako, Lord, na bilang instrumento na daluyan ng iyong salita. Ikaw po ang aming pong teacher ngayon, O God. Hiningi po namin ng anointing, O God, Lord, na nagmumula sa iyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Tayo na po, umupo. Thank you. First Corinthians 13 verse 1 to 3. Ito po ang ating pong pagbulay-bulayan. Amen? If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbals. If I had the gift of prophecy, and if I understand all the God's secret plans and possess all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but didn't love others, I would be nothing. If I give everything I have to the poor and even sacrifice my body, I could boast about it. But if I did not love others, I would have gained nothing. Anong love ba kaya to? Hinahanap niya. Kaya nga, yung love of all seasons, nandyan na nga eh. Biro mo, nung number 3 na yan, yung number 3 na yan, binigay na niya buong pera niya sa poor.
Biro mo sinacrifice na kanya ang body niya to the poor. Pero sabi niya, sinabi po dito, but if you didn't love others, what others? Binigay na nga niya lahat ng pera niya sa poor eh. Ano pa ba? Siguro, kulang ko, magbigay din ako ng pera sa mayaman. Sabi pa nga niya dito, binigay ko na yung buong buhay ko sa kanya. Pero but what love that one ang hinahanap? What kind of love? Biro mo yung po dyan, nagsiserve ng God. Ginamit na ng God kasi siya po ay prophet. Nag-prophesy na nga siya ng mga word of God. Ginamit na yung pangalawa na yan. If I have a gift prophecy and naka-understand siya ng God's secret plans, ang kanya pong ginawa at tinuro po niya, that's already love. Napossess po niya ang language tungkol po sa Panginoon. But if he will not love others, he is nothing. Amen? Kaya po mayroon pong nasasabihan. Amen? Matthew 7, 22, 23, yun po yun. Lord, nag-prophesy ako. Lord, nagpagaling po ako. Lord, pero sinasabi, I do not know you. Basa. On Judgment Day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. Yun po yun. Yung pangalawa, sabi niya, biro mo, dami siyang gift ng Holy Spirit nang gagaling. Gift niyan. At ito hindi babawiin. Kasi gift yan. Pag binigay yan, sa'yo na. Wala nang bawian. Amen? No. Wala nang bawian. Praise the Lord. Kaya po tuloy-tuloy po sila nag-prophecy. Tuloy-tuloy po sila gumawa po ng signs, wonders, and miracles. Because ang kanya pong binigay ng gift is healing. But sabi po dito, but he will not love others. He is gaining nothing. Amen? What kind of love ba dyan? Ano ba ang love na tinutukoy dyan? Huh? Amen. What is the real love? Oh, God's love. praise the Lord. 1 John 4:10. Tandaan niyo po, huwag niyo lang kayong magsulat. Mayroon po yan sa Facebook na yan, live. Ay, mag-review po kayo doon. Membro po kayo doon lahat. Basa! This is the real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Amen. That's love. Real love na hinahanap po doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. Ito ang hinahanap. Iyan po ang hinahanap because this is the real love. That's the real love. Nag-sacrifice po siya. Tandaan niyo po, this is the real love. Hindi po nyo sinasabi, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero sa nguso lang. Amen? Pero ang ating Father God, oh, I'm so sad. Bakit anong nangyari sa aking ginawa? Ginawa kita na ganito ang purpose. Ginawa ko ang human para ganito ang purpose na mag-worship ko. Ano pang nangyari sa inyo? Nasaktan siya maigi. So nagbigay po siya. I love you. Hinanda ko na lahat. I love you so much. Hindi lang po sinasabi niya, mahal ko po kayong lahat. Pero may action. Nagbigay po siya ng kanyang anak na magmamahal, na iya pong dinemonstrate ang kanyang pagmamahal. Amen?
Ano po yung pagmamahal na dinemonstrate ni Jesus Christ na dapat po na mayroon tayo? Na hindi po tayo masasabihan, I do not know you. But sinabi, Lord, wala akong absent sa every Friday. Pero, nasabihan, mahal kita Lord, wala akong absent sa Friday. Pagdating po, I do not know you. Ang sakit, di ba? Ang sakit. Tulad po yun sa sinabi po diyan. Ang lupit, hindi po ako nagsabi, si Jesus Christ po ang nagsabi niyan. Matthew, sige nga ulitin natin, Matthew 7, verse. Iyan. Iyan po, lingkod ng Panginoon. Ginamit po yan sa loob ng church. Puno ng gift of the Holy Spirit. Amen? First Corinthians 13, verse 1 to 3. Anong love ang hinahanap po dito? Alam niyo na po, what is the real love? Minahal, nakita mo siya, minahal mo. And then, gumawa ng action, tapos, ano po yun? Jesus Christ died for us so that He will take away our sin. Amen? Praise the Lord. That's the real love. Kaya po ay sa John 3:16, ano po yun? I-demonstrate ko po na sa inyo. Okay? Basa. Basa dyan. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Amen. Amen? Again, i-demonstrate ko po sa inyo. Sino po yung nakakatanggap ng love of God? 1 John chapter 4:10. Sino pong nakatanggap na yan? Na He will plan to take away our sin. God is love. Last Friday, God is love. God is love. 4 na klase ang love. Unang love, binigay niya ay eros love. Iyon po yung eros love. Si Adam and Eve, nagkaroon po ng sexual intercourse. Ito po yung romance love. Nagkaroon po ng init ng katawan. That's a love. Design po yan niya. No? Design po yan siya na mayroong purpose. Amen? That is a eros love. No? So, pangalawa, nung sila po ay nagkaroon po ng pamilya, ang pamilya na yan, ang tawag ay storge love. Iyon ay kinreate po yan siya, talaga instinct po yan, kinreate because God is love. Nandyan po ang ating Panginoon. So, nagkaroon po ng storge love because of the family. Siyempre, mag-aaway yan. Ang instinct po yan ng isang pamilya, ang kanyang kakampihan ay kanya pong pamilya, dugo. That's love. Okay? No? Ay, yun po yun. Kaya po doon, 1 Corinthians chapter 13 verse 3, yun po yung binigay ko na lahat ng pera. Amen. Namatay ko na sa katatrabaho dito. Praise the Lord. Namatay ko na sa katatrabaho dito. Tapos, ganito, Lord, ganito. Pumunta ako ng Saudi, Lord, gumating ganito ako na Saudi, Lord, binigay ko ng pera. Sa aking anak na 3, biro mo, wala na akong matitira. Talagang may overtime. Pinag-overtime ko pa, binigay ko na, binuhos ko na. Pag-uwi mo doon, ganito ang nangyari sa iyong mga anak. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Nangalupay-pay ka lang at namatay ka lang pagdating mo doon. Sinabihan ka, I do not know you. Ang sakit. Di ba? Sabi, you gain nothing. Sabi niya, verse 3 na yan, you gain nothing.
What love na ba ang hinahanap nyon? Anong love ba yun? Ang hinahanap dyan? Love others. What others that love na hinahanap? Ulit. Pangatlong basa nyo. 1 John 4:10. Basa uli. This is our real love, not that we love God, but that He loved us, and He sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Amen. Amen. Praise the Lord. Yun po yun. Binuhos mo na. Pero ang real love na gusto po ng ating Panginoon ay tulad po sa ating Panginoon. Amen? Nag-sacrifice po tayo para po ang ating mga mahal na binuhos po natin yung katawan natin. Binuhos po natin ang pira sa kanila na para po sila ang kanilang kasalanan ay maliligtas din. Amen? Gagawa po tayo. Amen? At hindi mo rin magagawa yan kapag ikaw din po ay hindi ligtas. Amen? Kasi hindi po yan magagawa mag-invite kayo ng kapwa ninyo o yung anak ninyo, amen? Na mag-aaral po kayo, sabihin nyo, anak, magsamba ka, pero dala po yung readers, anak, magsamba ka doon. Anak! Kaya nga, anak, grabe ko, sugat-sugat na ko sa Saudi, oh. Pagdating mo doon, ganun, anak, samba ka! O, diba? Eh, halos mamatay na ko sa trabaho, anak. Tapos pag gano'n mo, tigo ka. Tapos, Lord, hanap buhay ako doon. Yun ang buhay ko. Gising, trabaho. Tapos para sa anak ko, pag sweldo, sabi ni kuya dito, pag sweldo, ganito lang, abuhos agad. Kasi yun ang nasa ano. Pero, ang anak mo lumaki. Pag uwi mo, yun po yung sinasabi niyan sa verse 3. What kind of love ang hinahanap? If you don't love others, ang love na real love na sila po ma-take away ang sin nila. Kung hindi yung gawain ka, Papa, ganun po yung sample mo. Oh, da. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No. A real love is you have to help God to save people. You have to love God to do, to extend, to help what Jesus did. Gusto niya po lahat tayo'y makatanggap sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Amen. Tingnan niyo po. Oh, nandun na po tayo sa love ng sa love ng Star's love. Pangalawa, na dumami na pong pamilya, dumami na ang tao, nagbigay po ng love. God is love. Yun po yung brotherhood love. Yun po yung sinawag na philia love. Philia love, nag-create po yun sa ating puso, automatic po yan, kapag ito'y nagkakaroon po tayo ng totally friendship. Nag-create po yan siya.
Okay? Nag-create po yan siya na sobra kayong friend, nagkakaroon po kayo ng brotherhood impact. Amen? Lalo na pag ikaw po ay membro ng academy. So nagkaroon po kayo ng blood compact. Amen? Promises. So yun po yun. Amen? Oh, yun po yan, instinct na yan. That's a filial love. Amen? Instinct po yan. Tapos yung pang-apat ay agape love, which is the love of God. The agape love of God is unconditional love. Unconditional love. Hindi po tayo merit, hindi po tayo kaya-aya, pero tayo po'y minahal. Ano po yung example na yan? Nagbigay po ako ng example na isa pong illustration, lahat ng oras, buong oras na yan, yung araw na yan, lahat tayo mayroon pong na problema. Amen? Ano ko po lang, na mayroon po tayong problema. Okay? Yung isa, parehas po ng problema niyan. Yung isa, lahat po niya magbibigti na yung sitwasyon na yan. So isa ay napuntahan po sa bahay ng kanyang girlfriend. Talaga save siya. Yun po ay eros love. Amen? Ay, talagang dinuhos po siya. Ligtas ako. Nawala po yung depression ko. Amen? Yung pangalawa namang sitwasyon, parehas ng may kumatok. Tama-tama. Ang pagkaduk niya ay nanay niya. Nay, save ako sa iyo. Salamat, save ako. Amen? Yung pangatlo, amen, kumatok sa bahay mo, magbibigti na sana. Praise the Lord. Dumating po yung kamembro niya sa fraternity. Amen? Dumating po yung best friend niya. Amen? That's a filial love. Amen? Instinct po yan. Magkakaroon ka ng subside ng iyong pong depression. Nagkakaroon ka ng subside sa iyong depression. Nakikita mo yung same positive, same negative na iyo pong spirit. Amen? Nagkakaroon ka ng love. At niyakap ka sa nagmamahal sa iyo. So nawala po, ay thank you kuya, thank you ate. Amen? At ikaw po ay, praise the Lord, ay naligtas ng araw. Tapos yung isa, the agape love. Amen? The agape love. May kumatok kasi po may nag-pray. Pastor, pag-pray mo ako, pupuntahan ko yung lalaki nito. Hindi ko kilala, nakilala ko lang sa news. Pero alam ko kasama ko sa trabaho. Puntahan ko po to, pastor, dalhin natin sa church. Sige, pag-pray mo ako. Kinabukasan, pinuntahan, kinatok. Sabi, kuya, at binuksan. Kuya, praise the Lord. Hallelujah. Dalhin kita sa church. Pag-pray natin ka sa pastor. Atin ka. Halika. Amen? Pinuntahan ng 9:30 kasi malapit lang. Amen? Tapos 10, nag-umpisa talagang nandoon. Umaten. Amen? Ang isang tao na yan. Sino po yun? Kalabitin nyo. Ikaw po yung kuya ate. Amen? Dinala sa church. Amen? Amen? Kalabitin nyo, katabi nyo, ikaw po yan, ikaw po yan. Praise the Lord. Amen? Dinala po siya sa church at pinaintindi kung gaano magmahal ang Panginoon. Kuya, naintindihan ka ng Panginoon. Yung kasalanan mo, naintindihan ka ng Panginoon. Ngayon, pinatawad ka na at huwag mo nang gagawin yan. Tinanggal na ang kanyang kasalanan. That's the real love. You bring something, people, na para ma-take away ang kanyang kasalanan, hindi manatili ang kanyang kasalanan. That's agape love na gusto ng ating Panginoon na makikita sa ating buhay. Mawala ba yung kanyang kasalanan? Nag-depress nga, magbibigti na kasi guilty siya sa kasalanan. Ngayon, nakakaano siya sa girlfriend niya. Ang girlfriend niya, walang Panginoon. Wala pong Word of God. Amen?
So, dire-diretso. Yung nanay naman pumunta doon, praise the Lord, ay wala pong alam sa Panginoon. Yakap, nandun pa rin yung kasalanan. Pagkatapos niyan, ilang buwan, balik na naman sa kasalanan niya. Yun naman pong pangatlo, ay kanya pong best friend. Wala din po yung. Pag hindi po tayo dinala sa salita ng Panginoon, ibig sabihin niyan, hindi po tayo matatanggal ang kasalanan natin. Hindi po tayo nakaranas ng real love. That love comes from our God. He will choose you. Romans 9:13, 14, 15. Ang ating Panginoon, namimili kung sino niya isushow ng mercy. Namimili ang ating Panginoon whom His compassion na i-demonstrate niya. Sabihin niyo po, Kuya Ate, ako yun. Ako yun. Amen? Basa! In the words of the scriptures, I loved Jacob, but I rejected Esau. Are we saying then that God was unfair? Of course not. For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose. I will show compassion to anyone I choose. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Na tayo'y dinala. Amen? Dito. Na tayo po ay bahagi na kung saan i-demonstrate niya ang kanyang pong pagmamahal. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko nga sa bata nito, ang bata nito ay there is a purpose. Gagamitin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? No? Praise the Lord. Hallelujah. No? Kaya sabi ko nga, naiiyak po ang ating Panginoon kapag a-absent kayo. Amen? Kasi marami pa tayong matutunan tungkol sa ating Panginoon. Sinong gusto po magkaroon ng eternal life? Amen. Taas ng kamay. Amen? Kaya po kayo dinala dito? Alam nyo ba kung bakit kayo dinala dito? No? Kasi po ang ating Panginoon Jesucristo, nag-agree po sila sa kanyang Father at si Jesus Christ na mag-take away sa ating kasalanan at pagkalooban po niya ng eternal life. So ano po yung requirements na bago niya po bibigyan ng eternal life ng isang tao? Sabi ni Jesus Christ, sinabi niya po sa kanyang Father, John 17 verse 3, ang bibigyan ko ng eternal life, ano? John 17 verse 3. Basa. And this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya po, kayo dinala, at ito pong kapatid natin na dinala, magbibigti na sana, at dinala dito para po ma-take away ang kanyang kasalanan at bibigyan ng eternal life. Amen. Dinala siya po dito para malalaman niya ang tunay na Panginoon at malalaman niya si Jesus Christ at malalaman niya ang purpose si Jesus Christ kung bakit siya dinala dito sa mundo nito. At malalaman po niya dito, saka po ang tao matanggal ang kanyang kasalanan. Ibig sabihin, matanggal, magsisi na po siya sa kanyang kasalanan by knowing the true God. Amen? Kaya po sabi po doon, He will take away the sin of God. He will take away your sin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Now, praise God. At kayo po yun, pinili na dinaloy niya ang mercy at compassion sa inyo. Tayo po yung nakatanggap ng love of God. Kasi dinala po tayo dito, tinuruan at pinaunawa the true God. Amen? Praise the Lord. Walang absent si Ate Joby. Amen? Amen. No. Praise the Lord. Hallelujah. No. Malapit na po tayo magtapos. Puputulin ko po para darating po tayo sa part 2. Amen? Tinatanggap ba natin ang ating Panginoon Jesucristo? Amen. Excited ba kayo? Amen. Sa kanyang trabaho sa buhay natin. Amen? Okay? Ito po ang trabaho kapag tayo'y tinanggap po natin si Jesucristo. Okay? Ito po yung trabaho niya. Love.
i-demonstrate niya ang love. To take away our sin. 1 John chapter 4 verse 10, it take away our sin. Amen? Kung tatanggapin niyo po ang kanyang pagmamahal, yan, basa. This is real love. Not we love God, but that He loved us and His Son a sacrifice to take away our sins. Amen. Take away our sin. Pag tinanggap po ninyo ang ating Panginoon sa Kristo, ito po yung trabaho ni Jesus Christ sa inyo. Ang kanyang pagmamahal makikita sa inyo. Ito po ang gagawin niya. Ezekiel 36, 25, 26, 27. Ito pang disciple lang dapat to, pero wala po kayong oras. Kaya po ay, sabi ko po kay Ate Miriam, ay dito na lang para po lahat po tayo makakatanggap. Amen? Basa. Ezekiel. Ito po ang gagawin niya. Mag-demonstrate siya ng real love sa buhay natin. Makikita ang kanilang purpose ng ating Father God at ating Panginoong Kristo. Ito ang gagawin po sa buhay po natin. Ezekiel 36, 25, 26, 27. Itong tatlo na yan, dapat yan magkakaroon at makikita sa bawat isa sa atin. Iyon po yung sinasabi, those who believe in me, accept in me, He is the children of God. Basa! Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. You're filled with way, and you will no longer worship idols. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you, so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Amen. These three must shown on us. Clean our sin by believing only what He did on the cross. Okay? He washed away our sin. Pangalawa, He will take our stubborn heart. Okay? Papalitan niya, bibigyan niya bagong puso, bagong spirit. Amen? No. Pangalawa, pagkatapos yan, nagkaunawaan na po kayo sa bagong puso at saka bagong spirit, nagkakasundo. Ano pagkatapos yan? Ang kanya pong spirit, ibibigay po sa atin. Yan po yung pangatlo. Okay? Pagkatapos yan, papalitan ka ng bagong puso at bagong espiritu. Pag verse 27, magkakasundo na tayo. Ang kanyang espiritu, ibuhos na po sa babae, sa lalaki na naniwala at nag-agree sa kanya pong bagong puso na nilagay sa inyo. Amen? I-explain ko po yan next. Pagkalooban po tayo ng Panginoon, huwag po kayong absent. Next Friday. Amen? Kaya po, kapag itong tatlo na yan, nakikita, sabi po niyan, sa John chapter 1 verse 12, kung sino po yung naniwala at tumanggap ni Jesus Christ na ito'y gagawin niya sa buhay natin at sabi niya, kayo po yung tatawaging children of God. Basa. John chapter 1 verse 12. Yun po yun. Believe and accept Him. Believe and accept Him. Amen? No. Basa. Sabay-sabay. But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Thank you sa inyo pong pagpunta rito. Amen? At pinapasalamatan ko, thank you for God, the living God, for choosing us na makarinig po sa salita ngayon. That what love ang hinahanap niya sa atin. Amen? Nagkaunawaan ba tayo? Baka mayroong natulog dito sa explain ko pong mabilis. Ha? Nagkaunawaan? Amen. Ano po yung love? Love yan is to show love others, lalo na po yung close niyo pong pamilya, that help them to take away their sin. Bring them to the Lord Jesus Christ. Bring them to the Word of God. To know Jesus Christ, so that He will work in us to take away our sin. Amen? That's love na hinahanap ng ating Panginoon. Amen? Nahiya po, lagi po kong sundo. Saan yung isa? Pang umaga, Pastor, sabi ko, sayang Lord, bakit naman Lord? Saan na yung compassion? I-show mo naman yung compassion sa aking Kuya Jerry. Amen?
So na-miss po niyang isa. Amen? No, bahala na po sa dalawa nito na mag-share sa kanila. Kay Kuya Jerry, kasi dinala po siya dito. Amen? Kaya po, show your love. Amen? Sa wag niyo sabihin, ay, wala akong absent, pastor. Wala akong sabihan po. Oh, mag-aral kuya at para po ma-share ni Kuya Jerry. Amen? Ganun po yung hinahanap. What love nang hinahanap. Okay? Now, si Ate Cecil. Amen? No? Praise the Lord. Hallelujah. Nagkaunawaan tayo. Let's stand. Amen. Let's stand. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you. Thank you. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let's welcome the Holy Spirit. Awitan po na natin. Bago po tayo sa part 2. Part 2 is just 15 minutes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit. Hingin po natin, Lord, let your Spirit be filled with us. Come, Holy Spirit. Come. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day, I grow to love you more. Ulitin po natin. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.
I worship you in spirit and in truth. Father God, inasahan po namin yung signs, wonders, and miracles in our life, O God Lord. After hearing your word, we want you, O God Lord, to change our heart and change our spirit, O God Lord. And feel, O God Lord, the spirit of your Son be with us always. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Salamat po sa amin. Praise. Sige po, tayo na po. Ito po ay recognition po. Okay po, para malalaman din po ninyo na ang mission and vision po ng church. Okay po? Mission and vision ng church. Sige po, umupo na po kayo kaya. Mission and vision ng church ay ito po ginagawa po. Okay? So, no. So ngayon, ito po ay beginners fellowship. Sabi ko po, nakikita po namin na puro halos bago po yung nandito. Ang dati po ay nag-exit na. So nagkaroon po ng discipleship at mayroon pong tumugon sa panawagan nito. Amen? No. So i-recognize ko muna ang natapos ng SOL 1. Mayroon pong 3 na estudyante, 2 po yung nagtuloy. Amen? So, yung isa ay nasa 70% na at nag-decide po na wag mo nang ituloy. Amen? So, ito pong 2 ang natira sa sa discipleship. Okay po. So, ngayon po, i-recognize ko po si Ate Mary Ann. Welcome po. Praise the Lord. Dito po. Guys. Basahin ko po dito ay Ate Miriam has attended special recognition of attendance School of Leaders 1. Okay po? Ay school, ibig sabihin school, nag-aaral po siya tungkol po sa Trinitarian. Amen? The Father, the Son, and the Holy Spirit, and how to have eternal life. Nakilala po niya ang John 17 verse 3. John 17 verse 3, nakikilala niya po ang true God, Jesus Christ, and the Father, Jesus Christ, and why He sent on earth. Amen? So, He has an eternal life. Ibig sabihin, He will be, she will be qualified, bibigyan po ng eternal life. Amen? Because natapos po niya ang SOL 1. Okay po? So, ganun din po kayo. Sana next year ay magkaroon po tayo ng SOL 1. A-attend po kayo after service. Amen? So, ay bibigay po sa kanya ang certificate niyo. Ay siya po ay natapos sa November 1, December 2024 hanggang February 28, 2025 ay tinapos po niya. Online po yan. Biro mo. Amen? Sabi po dito, mag-create po tayo ng SOL kung ano po yung bakante nyo pong oras. Kaya wala pong dahilan kung ayaw nyo pong tanggapin ang eternal life. Amen? Yun po. Praise the Lord. At pangalawa, si Ate Karen. Biro mo si Ate Karen, kaklase niya. Taga saan po? Diyan lang muna ate. Ay, taga saan? Ay, nandoon sa Spain. O, kaklase niya ay nasa Spain. Amen? So, ito po ang sa kanyang recognition. At John 17 verse 3, siya po ay karoon ng certified na, amen, qualified po to have eternal life. Amen? Kaya yun po, ito ay pagpalain po ang ating pong bagong kapatid namin, O God Lord, sa mission po na tumugon po, O God Lord, sa church nito. Bless, O God Lord, na itong dalawa nito, si Ate Marian at si Ate Karen, O God Lord. I declare, O God Lord, sa Lucas chapter 4, verse 18-19, na ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo be filled with Him. So God, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Thank you, ate. Sige po, ate. Praise God. Thank you. So, praise God. Hallelujah. Bigyan mo ako ng kuya. Langis. Meron kang langis. So,
para po maunawaan pa ninyo maigi. Okay?